I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again guys. Nako po, may updates ako sa inyong mga beswa. Today is January 21, 2026. Sabi sa inyo ASAP or soon as possible, sabi ni dating Senator Trillanes, magsasampa siya ng kaso laban kay Sara Duterte. And this is it mga bes. Sabi sa inyo, alam niyo, nakita ko sa mga comment section a lot of people are underestimate sa kakayahan ni dating Senator Trillanes. Well guys, I'm not Trillanes followers because we all know that he is a dilawan, diba? But it doesn't matter as long as nakita niya yung mga nangyayari at mayroon naman siyang sapat na ebidensya. That's why he filed a case laban kay Sara Duterte today. Plunderer guys, plunder, no? And sabi ko nga, a lot of people are criticizing him na wala daw kagayahan, puro daw siya ingay, and puro dada. Pero sa kabila ng lahat, we all know what happened last 2017. One of the nag-file ng case laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte is si Trillanes, no? Bukod pa doon sa mga iba. You see guys, from that day, pinupursige nila na talagang kailangan maifufus dahil dito sa ejeke na nangyayari. Kahit sabihin mo tayong mga Pilipino nag-away-away, pero mayroon din talaga ng mga Pilipino concern, no, sa kapwa Pilipino, na yung parang kinitil mo na lang parang aso, sabihin na lang natin, no, na yes, nagkamali sila, nagkasala sila, pero meron tayo guys na batas dito sa Pilipinas idadaan natin sa due process. Pag sila po ay nagkasala, edi ikulong sila ng habang buhay na ayon sa sentensya. Pero yung kitilin mo yung mga ibang, yung mga kriminal na yan, parang aso na lang, wag naman ganun. 'Di ba? Pangit naman ganun. Nasaan po ang hustisya? Nasaan ang batas natin kung ganun lang din naman ang gagawin sa kanila? They are criminal. Pero guys, mayroon tayong batas sa mundong ito na binigay sa atin ng mahal na Diyos. Kailangan pairalin natin yun, i-apply natin, i-implement natin according to the law. 'Di ba? So dahil ngayong araw, ayan. Ang dami guys na naglabasan ng mga dilis guys. Naglabasan ng mga dilis mga kababayan, nagsampa ng panibagong reklamo kaugnay ng mga kasong graft at plunder si dating Senator Antonio Trillanes the fourth at mga membro ng civil society group laban kay Vice President Sara Duterte. Yes. Kung akong tatanungin nyo, may grounds ba? Yes. Alam niyo kung ano ang isa sa mga grounds sa mga kaso? Hindi lang ito na laban kay Sara Duterte. Isa na po doon yung tangkang pagpatay. Ibig sabihin yung pagpatay kay Pangulong Marcos Jr. Biro mo yun, 'di ba? Sa misis niya tsaka sa pinsan niya. Guys, siyempre na-alarma tayo ng panahon na yun. Biro mo, public pa. Sinabi niya yun live. 'Di ba? We all remember, walang magtangkang magpatay kay Sara Duterte, no. Imahinasyon niya lang yun Why? Kasi hindi naman talaga tayo ganun. Yung halang lang ang bituka na may lakas lang loob para lang pumatay ng tao. O 'di ba? Bakit kanyo? Di ginagamit niya, 'di ba, yung true hitman. Di masasabi natin isa siyang mamatay tao. 'Di ba? Alam natin si PBBM, hindi marumi ang kamay niya. Malinis na pagkatao yan. Very classy na pangulo. To the highest level ang kanyang leadership. We all know that. Even the other country, pinupuri ang pagkatao niya. No guys, hindi niya kayang gawin yung ganun. Si Sara Duterte, there's a possible. 'Di ba?
Kasi obvious naman, di ba? Galing naman sa talaga sa bibig niya. And even de Las Cañas, guys. Dating pulis na si Mr. Las Cañas na sinabi, siya po ang Queen of Tukhang. You know? Even yung kapatid niya si Pulong. Nagtorture ng tao. Di number 1 yung papa niya, inamin niya. Na talagang kumikitil sa ng tao. So kaya nga, nasasabi natin, may kakayahan sila. Na kumitil ng tao. Di ba? Dahil doon sa mga nakukuha nating mga news galing sa mga nakakakilala sa kanila. Like for example, Mr. Matubato, Mr. Las Cañas, lagi kong pinanghawakan yan eh. 'Di ba? Ayan. Ngayong araw, ano sabi? Oh my goodness, guys. Trillanes sinampal ng reklamo, Flander Graph, si BP Sara, OM goes. So I hope lumabas na po yung resulta galing sa Supreme Court dahil dito guys sa impeachment niya na sana po sabi ng Supreme Court na ituloy ang impeachment. Oh my goodness. Talagang magja-jump ako guys ng 3 beses na sisigaw yes. Parang gano'n, 'di ba? Siyempre kahit papaano, hindi lang mga ordinarong tao na masampa ng kaso, 'di ba? Karamihan sa mga kababayan natin sinasabi, diyan naman lang kayo magaling sa mga maliliit na tao, kayang-kayanin niyo, hulihin ka agad. Kaubat ng mga mayayaman, 'di ba? So sa panahon ngayon, under the Marcos administration, we all know guys na walang sinasanto ang batas ngayon, 'di ba? Wala. Mahirap ka man o mayaman. Karamihan napakulong ngayon, guys. Mga big fish naloka na. So sabi dito guys, no, sa mga nagko-comment, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sinabi dito, Trillanes nagsampa ng reklamong Flander Graph versus BP Sara. Nasabi niya po ito ng last year, no? Soon, sabi niya, magsasampa ako ng kaso. Kumukuha lang siya guys ng timing. So, one of his ebidensya is kasama doon sa yung sa pagsampa niyang kaso ngayong araw na ito is yung isa testimony ni Madriaga, guys. So ibig sabihin si Madriaga for sure naninindigan doon sa sinabi niya, yung mga testimony niya, di ba? Nagsampa ng panibagong reklamo kaugnay ng mga kasong Graph and Flander si dating Senator Tulio Trillanes III at mga membro ng civil society group laban kay Vice President Sara Duterte. Sa report ni Charmaine Abong ng Abante, inihain ni Trillanes at ang grupo ng The Silent Majority ang mga naturang reklamo sa Office of the Ombudsman nitong Merkulis, Enero 21, 2026. Ayon kay Josie Acosta, founder at president ng The Silent Majority, kaugnay nito ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tama naman po yan because we all witness yung hearing na yan sa panahon, nung 19th Congress, no? Sa pamumuno ni Chairman Chowa, ni Congressman Chowa. So, alam niyo po ang nangyayari that time. Walang sagot galing kay Sara Duterte. Kung wala ka naman talaga tinatago, kung nagastos mo naman ng tama, mai-explain mo naman yan 'di ba, ng tama. Pero wala tayo kasing narinig walang explanation, basta gano'n na lang ang nangyari that time nagde-deliryo pa siya parang kung baga sa nag-amok. At Department of Education, yes, tama po yun. DepEd na pamumuno ni Duterte, sabi ko sa inyo, hindi talaga nila pinapalagpas, no? Ang akala nyo, nakakalimutan yung mga ganyang klaseng kaso laban kay Sara nung nakaraang taon, no? Hindi. Talagang nakatutok ang mga dyan, no? Mga kapwa natin, tulad nila si Trillanes, yung mga dares, no? Kabilang din sa mga maparatang ang umano'y malbariseso ng bilyong-bilyong pisong pondo, mga overpriced laptop at mga disallowance sa commission ng audit. Yes. Pero kasi ako nakitang audit ng commission, ng COA, guys, na parang incomplete yung mga submission ng mga resibo galing sa kanila. Well, malalaman natin din yan sa taknang panahon. Pag ito talaga na-impeach si Sara, yun, lahat po ng nasa isip natin totoo.
O, 'di ba guys? Kasama rin na umano'y hindi natupad ang na target ng pagtatayo ng mga silid. Oo, totoo 'yun, guys. Mabuti dumating kagad si secretary. Ang gara, ang dami talaga mga eskwelahan na wala. Grabe, wala as in mga ghost. 'Di ba? Hindi idineklarang yaman sa Statement of Asset Liabilities and Network, which is ang SALN, at iba pang aligasyon ng katiwalian. Tama po 'yun. Ay, napakalong proseso ito guys pag sa impeachment. Ang daming makakalkal ito. Sabi nga nung iba, bakit ganun lang ang inilabas niyang SALN samantalang kung magta-travel, panay travel niya. So kaya sila kumukuha ng pera, 'di ba? Ngayon guys, dumating ang isang pagkakataon na hindi natin ini-expect. Nagsalita ito si Mr. Madriaga. Pak, ganun. 'Di ba? Tumpak. Boom, panis. Parang gano'n, di ba? So, sabi niya nga, yung campaign funds niya nung last election is galing sa, Pugo, Ogos. Nakakaano yun, guys, ha? Nakaka-alarma doon, grabe. Ang naturang reklamo ay kasunod ng complaint, affidavits laban pa rin kay Sara Duterte, kaugnay sa 612.5 million confidence fund na hinain noong December 2025. Yes! So, I think kasama dito yung guys, yung isiniwalat ni Mr. Madriaga. Naku, mahabang pag-usisa yan. Kailangan talagang magaling yung defense, guys. No? At siyempre, yung magkabila ang kampo. Dahil kung sa depensa, side ni Sara Duterte, paanga-anga, wala. Sigurado yan. Pero ibig sabihin, kailangan, ang ating, ang gobyerno ng pamahalaan or ang, ibig sabihin, yung abogado ng side ni Mr. Trillanes ay magaling. Ay, for sure, magagaling siguro na naman talaga, di ba? Correct me if I'm wrong, guys. Ayan, sabi po ng mga nagko-comment, nagre-react yung mga dilis, mga kababayan. Sabi dito, sinampal talaga ng headline, isang malaking tae ang kaso, isinampal laban kay BP Sara. Talaga. Yun, di ba, pasensya kayo guys, no, talagang sinisipon ako. Uso ngayon, kaya mag-ingat kayo. Alam niyo, no, sabi ko, di ba, ina-underestimate nila ang kakayahan ni Trillanes. Pero we always remember, guys, isa kung bakit nakulong din si Digong, dahil din sa kanila. Si Trillanes ay pinangunahan niya talaga. Kaya nasaan si Digong ngayon? Di ba? Nasa dahik. And of course, ang pinakamalaking puntos doon or credit doon is yung pamahalaan. Why? Talagang nabigyan talaga ng hustisya yung mga namatay sa EJK, guys. Sa totoo lang. Di ba? Sabi nga nila, even si Ka Tunyeng, sinabi niya, yung pagkahuli kay Digong, kung tutuusin, kayang pigilin ni PBBM yun. Pero sabi ni Ka Tunyeng, ito kahit marinig ni Ka Tunyeng, sabi niya po yan sa kanyang programa, no? Sabi niya, kahit sino ba naman, ikaw ba naman, babanatan ka araw-araw, inaalipusta ka, binabastos ka, halos sa araw-araw yun, di ba? Tinawag ka pang bangag, weak leader, what? Di ba? Minamaliit ng Duterte camp ang kakayahan ni PBBM. Pero tingnan nyo naman ngayon, guys, kung nasaan tayo. 'Di ba? Kahit sabi mo sa issue ng flood control, pero biro nyo, nagagawa pa ng Pangulo na paimbestigahin through sa ating mga sa mga autoridad, sa mga bawat ahensya na talagang kumikilos. 'Di ba? Kaya nakikita natin ngayon unti-unti na unti-unti na silang masawata, 'di ba? In due process naman talaga. Kaya believe ka rin talaga, no, kaya Pangulong Marcos Jr. Tatama naman yung sinabi ni Ka Tunyeng, as in, guys. Kung ako, kahit ako ang Pangulo, no, hindi lang po doon sa kinikriticize ako everyday, no. Ang pinaka punto ko dito, ang pinaka sandigan ko dito is mabigyan po ng hustisya yung mga namatay sa EJK, guys. Yun ang pinakamahalaga dito, number 1. Na very reasonable kung ako ang Pangulo na bakit ko pinayagan na makulong because of that, di ba?
Because of, yung kailangan ng hustisya ng mga namatayan nung panahon na yun. Biro nyo, ang dami nun ha. Ni isa wala man lang nakulong na nasangkot. Diba? Actually nga, yung isa ngayon nagtatago, yung kalbo eh. O, diba? O, so, abangan po natin yan. Yung group effort, yung kalaban, pero yung kapatid pala, ang tatakbo sa 2028. Sabi dito, takot na takot ba? Hindi sa takot yan. Ito DDS to mga to eh. You know guys, lagi kong ka naman kasi binabase sa mga kalye survey. Kung nakikita nyo, wala kulilat si Saray eh. Tapos itong mga DDS, umaasa 2028, what? Eh sa mga issue, kayo ba, papayag pa kayo? Pamumunuan na naman kayo ng lahing kriminal? No. Oh, disagree po tayo dyan. Wag. Kailangan natin isave yung bansang ito, guys. Nasa mga kami natin. Oh, ang kapangyarihan ng isang mamamayang Pilipino na iupo yung isang tao para pamumunuin tayo. So, kailangan natin mamili na kasing level ni Pangulong Marcos Jr. kagaling. Diba? Oh, kaya trilyon na naman ang pondo dahil marami na naman ang dapat mabigyan ng malita kawawang Pinas. Yes, yung side ng ano mo yun. Si Saldico yun, may kagagawan. Walang trilyon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Yan, gawa-gawa ng mga DDS yan. Kaya nga, sabi ng lola ko, yung mga mahilig kuda-kuda, mahilig magbintang, gawain po nila yan. That's correct, totoo yan. Alam mo sa panahon ni PBBM, kahit sabihin mo tumaas yung bahagya yung utang ng Pilipinas, at least nagbabayad tayo every year. Bakit kanyo? At least guys, nagpapautang sila sa Pilipinas because magaling tayo magbayad. 'Di ba? O magbayad tayo ng utang. I think last 2024 halos kalahati ng budget ng GAA 2024 mga kababayan binayad sa utang ng Pilipinas. Di kayo naloka. Di ba kayo, hindi nyo ba napansin yun? Oh, see? Kaya nga magaling tayo magbayad sa panahon ni PBBM, magaling naman tayo rin mag-utang. Dahil kailangan din natin yun eh. Ganun lang naman talaga eh. Di ba? Ubos na ang laman ng malita. Ayan, tulog din ang my time. Oh, sinampal, hahaha. So, dahil, ayan M goes. Naku po. Ito na. Kaya abangan po natin yan. Wala tayong magagawa. Sumasaludo tayo sa batas mga kababayan. Dapat yun ang sundin natin. Dahil kung walang batas sa Pilipinas or sa mundong ito, ewan ko lang. Ano itsura ng mundo? Palagay nyo guys. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates ko. Abangan natin. Marami pa yan. I-updates ko lang talaga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Okay? Bye.